Sa gitna ng mababang presyo ng ilang gulay sa ilang pamilihan at may ilang itinatapon na lamang dahil hindi na ibibenta, ni-raid ng mga otoridad ang 2 bodega sa Maynila. Sari-saring gulay na iligal umunang inangkat mula sa China ang nasabat. Balitang hatid ni Bam Alegre. Mga cold storage facility ang ni-raid ng National Bureau of Investigation o NBI kagabi sa Binondo, Maynila. Partikular ang 2 warehouse sa kalye ng Elcano. Base sa kanilang surveillance, doon iniimbak ang mga gulay at prutas na smuggled umano mula sa China. Bitbit ang letter of authority mula sa Bureau of Customs, pinasok ng mga tauhan ng NBI ang mga warehouse. Sa unang bodega, tumambad sa kanila sari-saring gulay gaya ng broccoli at celery at mga mansanas. Ayon sa NBI, illegal na inangkat ang mga ito mula China at inirereklamo ng ilang local farmer. Nakakaapekto kasi ang mababang presyo ng mga smuggled na gulay sa hanap buhay ng ating mga magsasaka. Ayon sa katiwala ng warehouse, wala siyang kaalam-alam na mga kontrabando ang kanilang mga paninda. Wala po. Kasi pumasok lang po ako dito. Sabi, magbenta lang po ako, magresibo lang po. Yun lang po. Wala po kaming idea doon sa may-ari. Ang alam lang po namin, yung pinaka-head lang po na yan, yung nasa taas lang po. Pilipino naman po siya. Yun lang po, siya lang naman po yung lagi namin nakakausap. Ang kalapit na warehouse ang sunod na sinalakay ng NBI at Bureau of Customs. Mga gulay tulad ng bawang, siling paraka o bell pepper at mga prutas naman tulad ng ubas, kahel at strawberry ang mga nakaimbak. Matapos inspeksyonin ng storage facility, sinelyohan ito ng mga otoridad para sa investigasyon. Kabilang sa alamin ng mga otoridad kung sino ang nakipapatakbo sa bodega na mahaharap sa reklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Upon discovery of such goods, nakita natin na maraming kumakalat na mga imported na broccoli, iba't ibang klase ng gulay, iba't ibang klase ng agri-products na dito nga sa ginawa nating operasyon, umaabot ng nasa 5 milyong halaga ng agricultural products o produktong agrikultura ang ating nahuli. So malaking pinsala ito sa ating mga lokal na magsasaka. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang pamilya ang inilikas dahil sa pagbaha sa ilang lugar sa Mindanao na dulot ng shear line. Balitang hatid ni Nico Wahe. Umabot hanggang dibdibang baha sa ilang bahagi ng Barangay Pangi sa Maco, Davao de Oro dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Nasa mahigit 20 pamilya sa Maco ang inilikas ng Philippine Coast Guard at dinala sa evacuation center. Matinding baha rin ang naranasan sa Barangay Poblasyon sa bayan ng Compostela. Gumamit na ang ilang residente ng inflatable bed bilang floating device para makatawid sa baha. Sa Barangay Poblasyon sa bayan ng Mawab, mahigit 100 ang inilikas dahil din sa baha. Nagka-landslide naman sa Barangay Sawangan kung saan 2 bahay ang apektado. Walang naiulat na nasaktan sa insidente. Nirescue rin ang mga stranded na residente sa bayan ng Montevista. Sa Tagum, Davao del Norte, bumigay at naputol ang kalsadang yan sa Barangay Pandapan kasunod ng pagragasa ng tubig. Sa Caraga, Davao Oriental, ilang kalsada ang hindi madaanan matapos sumambalang sa kalsada mga nabuwal na puno dahil sa masamang panahon. Sa Bislig City sa Surigao del Sur, umapaw ang ilog sa Barangay Tabon dahil sa pag-uulan. Nasa 200 residente ang inilikas. Nagsagawa ng clearing operation sa mga daanan doon. Nagka-landslide din papuntang Tinoyan Falls. Sa kasagsagan ng ulan, niyanig pa ng magnitude 5 na lindol ang Surigao del Sur. Naitala sa hinatuan ng epicenter ng lindol. Ayon sa Pag-asa, mga matinding pagbaha na naranasan sa ilang bahagi ng Mindanao ay dulot ng umiiral na shear line. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, uulanin at patuloy na magiging malamig ang panahon sa ilang bahagi ng bansa ngayong pong Miyerkules. Ayon sa Pag-asa, apektado pa rin ang shear line o ang pagsalubong ng hanging amihan at easterlies ang Mindanao. Habang amihan naman po ang umiiral sa Luzon at Visayas. Naitala ngayong araw ang 12.4 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City, 15.3 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, 17.2 degrees Celsius sa Basco, Batanes, 18 degrees Celsius ang naitala namang minimum temperature sa Tanay, Rizal, habang 22.1 degrees Celsius dito sa Quezon City. Maalon po ngayon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat sakop ng Cagayan Valley Region, Aurora at sa ilang baybayin ng Ilocos Norte,
Quezon, Bicol Region, Northern at Eastern Samar, Dinagat at Surigao Provinces kasama na ang Siargao at bukas Grande Islands. Sa mga susunod na oras, malaking bahagi po muli ng Mindanao ang magkakaroon ng maulang panahon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Ingat po sa ating mga kapuso sa nabanggit na mga lugar. Uulanin din po ang ilang panig ng Northern Luzon, Aurora, Southern Luzon at Visayas. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Nagka-grass fire sa Pasay City kaninang madaling araw. Bandang alas 3 nang magsimula ang apoy sa may HK Sun Plaza Access Road. Nasa 20 minuto ang tinagal niyan bago naapula. Hindi naman nadamay sa sunog ang mga bahay na ilang metro lang ang layo mula sa lugar. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Sa Alaminos, Laguna naman, idineklara ng fire out ang sunog sa isang paggawaan ng coconut oil. Ayon kay Fire Superintendent Fernan Hill Kagampan, alas 7 ng umaga kanina ang fire out. Inabot ng lagpas 3 oras ang pag-apula sa apoy. At kinailangan pong gumamit ng mga chemical para mabilis na maapula ang apoy at backhoe na rin para tibagin ang tumagilid na pader na peligroso sa mga bumbero. Tinatayang aabot sa 20 milyong piso ang kabuang halaga ng napinsala sa sunog. Inaabot hanggang kaninang alauna ng madaling araw ang protest caravan ng grupong Manibela kontra PUV Modernization Program. Pumuwesto sila sa Welcome Rotonda mula kagabi matapos hindi payagan ng Manila Police District na dumiretso sa Mindiola. Iniharang din nila ang kanilang mga jeep sa bahagi ng Espanya Boulevard sa Maynila, kaya bumigat ang trapiko roon. Ayon kay Manibela Chairman Mar Balbuena, masusundan pa ang kanilang protesta. Una nang iginiit ng gobyerno na tuloy-tuloy ang pagpapatupad sa PUV Modernization Program. Good news naman sa mga may flight sa Pebrero, bababa po ang fuel surcharge sa susunod na buwan. Ayon sa Civil Aeronautics Board, ibinaba sa Level 5 ang fuel surcharge. Ibig sabihin po niyan, 151 pesos hanggang 542 pesos ang fuel surcharge sa domestic flights, depende sa distansya. Halos 500 pesos hanggang mahigit 3,000 pesos naman sa international flights. Paalala po ng CAB sa mga airline na gustong mangolekta ng fuel surcharge sa Pebrero, mag-file ng application bago o mismong effectivity nito sa February 1. Mabibilis na balita po tayo. Patay ang isang nanay matapos masagasahan habang tumatawid sa Oton, Iloilo. Sa kuha ng CCTV, kita ang pagtawid ng biktima kasama ang kanyang anak sa highway sa barangay Poblasyon. Wala po sila sa pedestrian lane. Dire-diretso lang ang andar ng modern jeepney hanggang sa mabangga ang dalawa. Nakaladkad pa ang mga biktima ng ilang metro. Patay si Leia Layos, 42 anyos. Habang nagpapagamot sa ospital ang anak niyang 17 anyos. Nakadetain na ang driver ng jeep. Wala siyang pahayag. Wala pang desisyon ang pamilya ng biktima kung magsasampa sila ng reklamo. Sa Calbiga, Samar, patay sa buy-bust operation ng isang empleyado ng lokal na pamahalaan. Ayon sa pulisya, nanlaban ang biktima nang matunugan na pulis ang kanyang katransaksyon. Nauwi yun sa engkwentro na kanyang ikinamatay kalaunan. Na-recover sa kanya ang ginamit niyang baril, marked money na 3,000 pesos at pakete ng umuni shabu na inaalam pang kabuuang halaga. Bigat na traffic ang naranasan kaninang umaga sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ayon sa MMDA, ang traffic ay dulot ng pagbubukas ng zipper lane papuntang Fairview. Pati ang ginagawang bike lane para sa lane papuntang Quezon City Circle. Sa mga oras na ito naman, tuloy-tuloy na ang biyahe ng mga sasakyan sa Commonwealth. Base po yan sa live video na inyong napapanood. Pak! 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 Oh, ganyan ang patikim na moves ng mga bagong sangre sa kanilang pagbabalik training.
Sangre mode on at ready nang pumatay ng mga pasneya. Sina Bianca Umali, Faith De Silva at Kelvin Miranda sa kanilang wushu training. Kasama rin nila sina Shuve Etrata at Bianca Manalo. Sa pagbisita ng inyong kumare na itchika nila na challenging ang kanilang training. Pero kailangan daw yon para mas mahasa at mapaganda ang kanilang fight scenes. Masaya kasi may bond din siya for all of us. Kasi tulad nito, pare-pares kaming na-challenge. Iba talaga pala yung feeling ng wushu. Kasi the way na i-extend mo yung body mo with control and power at the same time. Kailangan talaga, yung galaw broad. So yung wushu na movement, parang yun yung nababagay na stance para sa aming mga sangre. Nagbabala naman ang GMA Entertainment Group laban sa mga peking audition para sa Kapuso series na kumakalat sa social media. Mag-iingat po tayo ha, ginagamit lang kasi ng mga scammer ang pangalan ng GMA Network para makakuha ng pera, pictures at impormasyon mula sa publiko. Paalala po, wala pong nangyayaring auditions para sa upcoming Kapuso series. Lahat ng official announcement ay ipinopost sa official social media accounts ng GMA. Pinapayagan na ng Taiwan na magkaroon ng multiple entry visa ang mga dayuhang manggagawa roon. Sa report na ibinigay ng Migrant Workers Office sa Manila Economic and Cultural Office o MECO sa Taiwan, sinabing makikinabang dyan ang mahigit 150,000 OFWs natin roon. Laking tipid daw yan sa oras at pera ng mga OFW sa pagproseso ng kanilang dokumento. Hindi kasi sila pinapayagan dati na mag-apply ng multiple entry visa. Paalala na naman ng MECO sa mga OFW na aalis sa Taiwan para magbakasyon, magpaalam sa kanilang manpower agency ng hindi bababa sa 3 linggo bago ang kanilang pag-alis. Yan ay para mapaghandaan ang pagpapalit sa kanilang resident certificate at mabigyan sila ng multiple entry visa. Mga kapuso, humihirit ng halos 3 pisong taas presyo sa Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal ang samahan ng mga commercial bakers sa bansa. 2 pesos hanggang 2 pesos and 50 centavos na price increase ang hiling ng Phil Baking dahil sa pagmahal ng sangkap. Ang Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal, mga murang alternatibo sa mga commercial bread na saklaw ng SRP Bulletin ng Department of Trade and Industry. Inihahanda na raw ng Phil Baking ang mga datos na isusumiti sa DTI para sa kanilang hiling na price increase. Pag-aaralan naman daw ito ng DTI. Pag-usapan natin ang hirit na taas presyo ng isang grupo ng panaderya at iba pang produktong gusto ng pataasan ang presyo. Nakasala sa Balitang Hali si DTI Assistant Secretary Amanda Nograles. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hello po, magandang umaga po sa inyo. Kamusta po kayo? Okay naman po kami, kaya lang tataas daw itong pandesal, ma'am. Good morning ba? Na matatawag yan, lalo na humihirit na ho talaga yung ating mga ibang nagnenegosyo po nito. Ano po ang posibilidad na maaring pagbigyan kaya ito? Okay, yung sinabi niyo po, yung tinapay, no? Nga po. Kung titingnan natin ang ating SRP Bulletin, meron pong Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Dalawa lang po yung items na nasa ating SRP Bulletin. Pareho po yan humingi ng pag-increase ng presyo. Subalit, base po sa mga datos natin at sa mga pag-uusap natin sa kanila, hindi pa po kumpleto yung mga supporting document na sinasubmit nila. Kung kaya't hindi pa po natin sila maaaprubahan yung pag-increase nila ng presyo. Kasama po yung tinapay doon sa 63 na mga items na humihingi ng price increase mula pa last year na hindi naman po na-aprubahan din po ng DTI dahil po humihingi pa po kami ng mga dokumento at nakikipag-usap. So as of now, as of today, siyam na mga produkto pa lang po ang naaprubahan ng DTI out of the 217 items na laman ng ating SRP Bulletin. So, yun pa lang po. At saka po yung naaprubahan natin ng mga produkto, syempre, kailangan pa yan i-roll out sa mga manufacturers at saka mga grocery stores and supermarkets.
So kahit na-approve na po ng DTI, maaaring hindi pa po yan magiging effective sa merkado kasi siyempre meron pang panahon para Proseso. ma-update yung mga price list nila at saka yung mga items sa mga tindahan. Okay, pero kung sakasakali, ma'am, ano ba ang computation na tama doon po sa itinaas na raw materials ng trigo? Opo, ano po to? Sa anong item po? Sa pandesal, sa mga bread po natin. Oo. So, ang procedure po kasi, as mentioned before, magsasubmit po ang mga manufacturers ng justification at computation nung sinasabi nilang hinihingi ng price increase. Ngayon po, kung ito po ay pagtaas ng presyo ng mga raw materials or distribution cost or labor cost, kailangan pong ipakita nila yung supporting documents doon. Kami naman po sa DTI, magko-compute po kami ng sarili naming computation using our own data. Tapos, ikukumpara po yun. Pag nagtugma po, mag-uusap na lang po in terms of effectivity. So, iba-iba po kasi ma'am, hindi po natin pwedeng sabihin na isang formula para sa lahat po ng produkto. But more or less, meron ba, baka yung ano lang ho, tansya lang, na po pwedeng masabi kung sakasakali, isang piso Wala po pa po ba? talaga Wala, tayong dalawa. matansya, ma'am. Alright, antayin na po Kasi lang namin. Hindi pa po sila nagbigay ng supporting document. Kulang pa po. Alright. May iba pa pong produktong humihirit din ng taas presyo ngayong taon. Ano rito ang napagbigay na po? Ang napagbigyan na po, 9 products pa lang po, no? Mga coffee at saka asin. At gaano po kalaki yung mga itinaas na mga ito? Kung titingnan po natin yung SRP bulletin po, yung iba po kasi na hindi nagtaas ng peso pero nagbawas ng gramo. Yung iba naman po, nagbawas ng gramo at nagbawas din ng presyo. Yung iba naman po, nag-increase po ng presyo. So, iba-iba po talaga yung pagbabago. Pwede po natin i-check na lang po. Ang plano po kasi ng DTI, pag natapos po lahat ng mga naaprubahan natin na price increase, ilalabas po natin sa dyaryo yung updated na SRP bulletin. Meron po ba tayong timeline kung kailan lalabas ang mga ito? Of course, hihintayin nyo yung pagsusumitin nila ng mga datos, hindi ho ba? May timeline ho ba tayong tinitingnan? Oo. Sana po by March of this year, maaprubahan po yung lahat ng 63. Pero ano po, depende pa rin po yan kung makasubmit po sila ng mga dokumento at saka magkaayos po sa usap-usapan namin with DTI. Kasi po si Secretary Pascual, binabantayan din po niya yung mga discussions at saka po yung mga computation po nila. Kailangan po suportado ng dokumento. Nabanggit niyo po yung kape na isa sa mga posibleng o pinayagang magtaas. Ano po yung ibang mga produkto na napagbigyan? Asin. Yan pa lang po yung naaprubahan namin. So asin tsaka kape pa lang po? Marami pa pong iba na naka-pending sa amin kasi kulang pa po sila ng dokumento at nakikipag-usap pa po kami sa manufacturers. Okay. Asek, yung sardinas na matagal nang humihiling, na hindi pa yon kumbaga effective dapat sa ngayon, yung pagtaas? Pending pa rin po sa Pending amin. pa rin. Hindi pa po nare-release ang approval. Alright. So 50 plus na mga produkto, hihintayin po natin yan. Maraming salamat po, Asek Amanda Nograles ng DTI. Thank you, ma'am. Thank you po. Alright po. Bye-bye. Samantala, umatake ang Amerika sa bahagi ng Yemen na kontrolado ng grupong Houthi. Ayon po sa White House, napigil ng kanilang pag-atake ang missile na ilulunsad sana ng grupo. Tinamaan naman ng airstrikes ng Amerika ang isang barko ng Greece sa Red Sea. Sabi ng White House, dapat nang tigilan ng Houthi ang pag-atake sa mga barkong dumaraan sa rehiyon. Nitong Lunes, nagbanta ang grupo na kabilang na ang mga barko ng Amerika sa kanilang aatakihin. Dati na nilang sinabi na ginagawa nila ito bilang pakikiisa sa Palestine. Balik po tayo sa mga balita sa bansa. Pinahaharap sa tanggapan ng Land Transportation Office ang lalaking ilang beses nang navideohan na galit na nakikipagtalo sa kapwa niya motorista. Ang paliwanag ng lalaki sa balitang hatid ni June Veneracion. Ilang beses nahuli kamang isang lalaki na nakikipagtalo sa mga kapwa motorista. Ano problema mo, boss? Ano nga? Sabihin mo. Baka kaya. Ba! Mali ka na nga, ipipilit mo? Sagot. Saan ka nagpasensya na? Ang tatlong magkakahiwalay na away kalsada nangyari sa Quezon City sa loob ng halos 2 linggo.
Pag-amin ng lalaking na videohan na hindi namin ipapakita ang mukha dahil sa problema sa kalusugan. Meron siyang health condition na nagpapahirap sa kanya na kontrolin ang kanyang galit. Maraming away kalsada pangaraw ang kanyang nasangkutan na hindi nakuha ng video. Pero may batayan daw ang kanyang mga galit. Kaya ako nagaganon is, una, ginigit-git nila ako. Or it's either, nasa fast lane ako, tapos bigla silang gaganon na hindi man lang nag-signal. Pang self-defense lang din daw ang expandable baton na hawak-hawak niya sa ilang viral video. Panakot lang naman yun. I don't intend to use it. Isa sa mga parusang posibleng irekomenda ng panel laban sa kanya ay ang perpetual revocation ng kanyang driver's license. Sabi ng LTO, malinaw at matibay ang mga hawak nilang ebidensya, ang mga video ng road rage incident. Yung ugali niya, sir, yung character, attitude, at saka yung discipline niya sa daan, hindi karapat-dapat siya magmaneho na. Delikado na. Ang driver naman na nakaalitan na lalaki noong January 11, nagsampa ng reklamong unjust vexation at light threat laban sa kanya. Dito ako nakakaso kasi baka para matagal ang lisensya at saka hindi siya makadiscuss sa ibang tao na kasi abala talaga. Yung ginawa ng pagitgit sa akin, hindi ba threat yun? Nakausap ko rin ang ina ng suspect. Nahihirapan na raw siya sa dami ng gulo na kinasasangkutan ng anak na balak na niyang ipasok sa pagamutan. Mas maganda lang kung nasa loob siya kaya may pagkakataon na gumaling siya. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang lalaki na nanloob daw sa ginagawang musoleo sa Tayabas, Quezon. Ayon sa pulisya, nagising ang bantay ng musoleo at nahuli ang lalaki. Sinaksak daw siya ng suspect. Nakaganti siya gamit ang airgun. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng nasawing suspect. Kung may mga probinsyang posibleng tamaan ng tagtuyot o drought ngayon pong may El Nino phenomenon, may ilang lugar din pong pinangangambahang magkaroon naman ng tinatawag na dry condition. Sa Leganes, Iloilo, halos tuyong-tuyo na ho at nagbibitak-bitak na ang lupang tinatamnan ng mga palay. Dumadalang na kasi ang ulan doon, kaya ang ilang magsasaka napipilitang anihin na hong maaga ang ilang pananim para hindi raw sila tuluyang malugi. Ang National Irrigation Administration, Western Visayas, nagpapatupad na ng rotational water delivery schedule bilang tulong sa mga magsasaka. Naglaan naman ng mahigit 20 milyong pisong pondo ang local government ng Batangas para sa mga magsasaka roong apektado ng matinding init ng panahon. Maswerte pang nakapag-ani ng mga kamatis ang ilan bago po masira ng dahil sa panunuyo. Sa ngayon, habang wala pa rin ang tag-ulan, sa deep well o poso muna umaasa ang mga magsasaka. Ayon sa Pag-asa, ang Batangas at Iloilo ay kabilang na sa mga lugar na pinangangambahang tamaan ng dry condition ngayong Enero. 2 magkasunod na buwan na po nga nakararanas ng below normal rainfall condition ang mga nasabing probinsya. He's ready to run! Mga mare, bumiyahe na ang bagong runner ng Running Man Philippines Season 2 at ika-7 cast member. May pasilip sa IG ng kanyang biyahe pa South Korea pero wala pang face reveal mga mare ha. Pero ang sure, makikilala natin siya sa Fast Talk with Boy Abunda. Ang ika-7 runner kasi ang papalit kay Black Rider star Ruru Madrid. May pasilip na rin si Mikael Daes sa kanilang first shooting day. Kasama na niya sa South Korea ang iba pang runners na sina Kokoy De Santos, Buboy Villar, Glyza De Castro, Lexi Gonzalez at Season 1 Ultimate Runner Angel Guardian. Ang Running Man Philippines Season 2 ay co-production ng GMA Network at Seoul Broadcasting System ng South Korea. O, lipad naman tayo sa Land of the Morning Calm para sa latest showbiz update sa K-pop scene. Binigyan ng Excellent Performance Award sina BTS members RM at V. Yan ay matapos ang kanilang basic military training. Proud silang sumaludo at nag-pose habang suot ang kanilang military uniforms. Ipinagdiwang naman ni Blackpink member Jennie ang kanyang 28th birthday kahapon. Bukod sa fans, hindi rin nawala ang sweet messages mula sa kapwa Blackpink members na sina Jisoo, Lisa at Rosé. Sabi nga ni Rosé, mananatili siyang #1 fan ng kanyang onni.
Sa mga may cravings dyan ngayon sa galunggong, nako, umabot na ho sa halos 300 piso ang presyo niyan sa ilang pamilihan. Gaya na lamang po sa Trabaho Market sa Maynila na 280 hanggang 300 pesos ang kada kilo ng sariwang galunggong. Kaya ang mga mamimili umiiwas muna at namimili na muna ng ibang isda o pinipili po yung frozen galunggong na nasa 220 pesos kada kilo. Batay po sa price monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 200 hanggang 320 pesos kada kilo ang presyo ng local galunggong. Habang ang imported na galunggong, 180 hanggang 260 pesos naman ang per kilo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., posibleng bumalik na sa 130 hanggang 150 pesos kada kilo ang presyo ng galunggong sa Marso dahil napapanahon na iyon. Kahit may resolusyon na sa Senado para baguhin ang ilang economic provisions ng konstitusyon, tuloy pa rin ang pagkalat ng pirma para sa People's Initiative ng Charter Change o CHACHA. Sa Pangasinan, may ilang pinangakuan umano ng ayuda kapalit ng pagpirma at paglagay ng thumb mark. Pumirma rin ang ilang taga-Sorsogon dahil akaraw nila may ayuda. Ipinakita rin ng isang barangay captain sa Angono Rizal sa GMA Integrated News ang nakuha niyang kopya ng petisyon kasama ang paliwanag kaugnay sa hinihingang pag-amyenda. Kapareho niyan ang petisyong ipinakalat sa Mandaluyong. Balak naman ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman na sampahan ng reklamong vote buying o vote selling ang mga sangkot sa pagbebenta ng pirma. Sa Senado, kasama sa mga pinaiimbestigahan ni Senador Amy Marcos ang umano'y pagbili ng pirma. Pinagpapaliwanag ng Chinese Foreign Ministry si Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz, kasunod po yan ng pagbati ni Pangulong Bongbong Marcos kay Taiwan President-elect Lai Ching-te. Sabi po ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, seryosong paglabag daw sa One China Principle ang mga pahayag ng Pangulo. Pagsalungat din anya ito sa mga political commitment ng Pilipinas sa China at panghihimasok daw sa usaping panloob ng China. Pinayuhan niya si Pangulong Marcos na magbasa at unawain ng mabuti ang kasaysayan ng Taiwan issue para magkaroon ng anyay tamang konklusyon. Nilinaw naman ang ating Department of Foreign Affairs na ang pagbati ni Pangulong Marcos ay paraan ng pasasalamat sa Taiwan dahil halos 200,000 OFW ang kanilang tinanggap at inilagaan doon. Patuloy naman daw ang kinikinala ng Pilipinas ang One China policy. Sabi ng Chinese Foreign Ministry, naghain sila ng serious demarche na iba pang mga bansang bumati rin kay Taiwan President-elect Lau bilang tulad po ng Amerika, United Kingdom, Japan at Singapore. Batay sa Pulse Asia Survey, karamihan sa mga Pinoy gustong makipagtulungan ng Pilipinas sa Amerika kaugnay sa tensyon sa West Philippine Sea. Balitang hatid ni Chino Gaston. Nakasama na ng AFP sa military exercise ang Amerika, Australia at Japan. Ngayon, sila rin ang tatlong bansang nanguna sa mga napupusuan na mga Pilipinong tumulong sa bansa sa harap ng tensyon sa China sa West Philippine Sea ayon sa Pulse Asia Survey na kinumisyon ng international think tank na Stratbase Institute at ikinasa halos kasabay ng mga tensyon doon nitong Disyembre. Sa 10 bansang pwedeng pagpilian sa survey na ikinasa, halos kasabay ng mga tensyon doon nitong Disyembre, halos 80% o 4 sa bawat 5 sinurvey ang pumili sa Amerika. Sinundan niya ng Australia at Japan. Hindi na ito ikinagulat ni Maritime Security Analyst at UP Professor J. Batong Bakal. Kahit naman during the time of President Duterte, hindi naman natinag yung trend na yun. So it's not surprising. Lalo ngayong nakita natin na lalo tayong pinag-iinitan ng China. Sila raw kasi ang mga bansang nakikitang nagpapakita ng suporta at tumutulong kaugnay ng tensyon. Noong nakaraang taon, pinagtibay ng Pilipinas at Australia ang partnership na sumasakop sa military cooperation. Nakatakda namang pirmahan ng Pilipinas at Japan ngayong 2024 ang Reciprocal Access Agreement. Ang isang kasunduang gagabay naman sa military cooperation at joint military exercises ng dalawang bansa. Pero kahit Canada, magkakaroon din ng defense cooperation sa Pilipinas. They support our stand with the arbitral award. Bago nito, lumabas na sa isang naunang Okta Research Survey na halos 3 sa bawat 5 respondent ang pabor sa diplomatic at military approach
ng administrasyon para itaguyod ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Mas mataas ito ng 15 points kumpara sa survey na ginawa noong second quarter ng 2023 at kasunod lang ng pagbubunyag ng mga mamamahayag sa panggigipit ng China sa mga resupply mission sa PRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Eto na, sa mga suki po ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal, hinihiling na ng grupong gumagawa po niyan ang price increase. Dahil daw yan sa pagmahal ng kanilang sangkap. Sakali mang maramdaman ng taas presyo sa iba pang klase ng tinapay, ano kaya magiging diskarte ng mga netizen? Eto na, willing pa rin daw si Christine Aguilar na bumili ng tinapay kung magmamahal yon. Basta, hindi lang daw tinipid ang ingredients. Ayun, kung si Elvis John Valderrama naman ang tatanungin, doon muna siya sa murang tinapay kesa sa mamahalin. Meron pa ba? Si Richard Alan din, hindi muna magiging choosy sa bibilhin, di ba? Ang sabi naman ni Valcano ay marami pa rin ang tatangkilik sa tinapay kahit magtaas pa ang presyo. Affordable daw kasi ito na ihain tuwing almusal. Mga kapuso, di ba ang sarap talaga ng pandesal, di ba? Ayan, makibahagi po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Halik. Ito naman, good vibes under the sea. Ang kakaibang pagsisid ng isang lalaki. Pak na pak kasi ang kanyang malakokak na style sa paglangoy. Makisisid tayo sa Balitang Hatid ni Maki Pulido. Ito ang free dive na sa pagsisid ay di ka magsisisi, lalo na kung itong si Russell Llarena ang inyong kasama. Magaling nang sumisid, tila nangingiliti pa ang bawat pilantik dahil imbes na paganon, paganon. At ang tawag daw dyan, frog kick. Hindi frog na parang sinipa kundi sisid palaka. Free diving coach si Russell. Dahil sa kanyang frog finning technique, tinawag na siyang frog master ng ilan. Pero katuwaan lang daw talaga ito, free will sa free diving. Natatawa nga ang kanyang mga kasama tuwing ginagawa niya ang kakaibang estilo. Pati netizens nanginginig din sa kakatawa. Pero wag bastang subukan at baka pulikatin, mas mabuting magpaturo muna para ligtas ang paglangoy. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli kamang pagpasok ng lalaking yan sa opisina ng isang kooperatiba sa Toledo, Cebu. Agad niyang tinutukan ng baril ang security guard bago magpunta sa teller at magdeklara ng hold-up. Matapos makuha ang perang aabot sa 200,000 piso, agad na tumakas ang suspect sakay ng motorsiklo. Sa tulong ng CCTV footage, natukoy ang pagkakakilanlan ng suspect na pulis pala. Nakuha sa kanya ang motorsiklo, mga dokumento at mahigit 30,000 piso na natira sa kanyang natangay na pera. Ayon sa pulisya, inamin ng suspect na nagawa niyang magnakaw dahil sa utang niya sa online sabong na aabot daw sa humigit kumulang 1 milyong piso. Mahaharap sa karampatang reklamong kriminal at administratibo ang suspect. Samantala, pinag-iingat po ng gobyerno ng Canada ang kanilang mga residenteng babiyahe sa Pilipinas. Base po sa inilabas nilang travel advisory, pinaiiwas nila ang Canadian citizens na pumunta sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kabilang po dyan ang Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, pati rin ang Western at Central Mindanao. Dahil daw po yan sa mga grupong extremist, banta ng mga pag-atake, pamimirata, kidnapping at marahas na sagupaan sa pagitan ng mga rebelde at security forces. Pinaiiwas naman ang non-essential travel sa Eastern Mindanao. Wala pang pahayag ang ating Department of Foreign Affairs kaugnay rito. Contained na po ang acute gastroenteritis outbreak sa Baguio City ayon sa Department of Health. Batay po sa datos ng Baguio City Health Services Office, sinabi ni Undersecretary Eric Tayag na mahigit 3,000 ang naapektuhan ng outbreak. Wala namang naitalang namatay. Disyembre na magsimula raw tumaas ang diarrhea cases sa lungsod.
Noong pong nakaraang linggo, nagdeklara si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ng outbreak ng sakit. Pinarangalan ang ilang programa at proyekto ng GMA Integrated News sa 20th Philippine Quill Awards. Kabilang dyan ang flagship newscast ng GMA Network na 24 oras. Para yan sa special report na Sinking Cities. Tampok po riyan ang mga lugar sa bansa na nanganganib na maglaho o lumubog dahil sa epekto ng climate change. Panalo naman ang saksi para sa ulat tungkol sa kahalagahan ng Sierra Madre na tinaguriang backbone ng Luzon na sumasalag sa mga bagyo. Kinilala rin ng Sounds and Stories of the Philippines para sa Digital Communication, Communication for the Web category. At Kapuso ng Kalikasan para sa Corporate Social Responsibility category. Sa mga taga Metro Manila na nagtatanong kung may trabaho ba, narito ang job opportunity para po sa inyo. Sa East Avenue Medical Center sa Quezon City, kailangan po ng mga nurse. Depende sa rango, mahigit 36,000 pesos hanggang mahigit 57,000 pesos ang sahod dyan. Pwede rin mag-apply bilang midwife 2, nursing attendant 2, or 1, ward assistant at seamstress. Hanggang January 29 po ang application. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang csc.gov.ph/career. May pahayag si Health Secretary Ted Herbosa kaugnay po sa pagpapatupad ng premium hike ng PhilHealth ngayong taon. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, kung si Health Secretary Ted Herbosa ang masusunod, ayaw raw muna sana niyang ipatupad yung premium contribution hike sa PhilHealth ngayong taon. Sa kapihan sa Manila Hotel, sinabi nga nitong si Secretary Herbosa na mataas ang bilihin ngayon kaya mas mainam na suspendido pa rin ang pagpapatupad ng premium hike ng PhilHealth. Suspendido ang implementasyon ng ladderized premium hike ng PhilHealth noong COVID pandemic pero kamakailan lang inanunsyo ng PhilHealth na ipatutupad ng 5% na premium hike. Tatalakayin daw niya ito sa board meeting ng PhilHealth ngayong araw. Naniniwala si Herbosa na healthy ang PhilHealth kung pananalapi nito ang pag-uusapan. Katunayan nga raw nakapag-invest pa ng 400 billion pesos ang PhilHealth. Kung tutuusin naman, ang 5% na increase sa premium contribution ay makakakuha ang PhilHealth ng 17 billion. Ipinagbigay alam na rin daw ni Herbosa kay Pangulong Bongbong Marcos ang posisyon niyang ito. Ang sabi pa ni Herbosa, kung itutuloy ang pagpapatupad ng contribution hike, dapat daw ay hindi agad ito 5%, kung hindi ay mag-resume kung saan lamang ito nahinto. Noong 2023 na suspende ang contribution hike na dapat sana ay 4.5%. Ukol naman sa 1 milyong halaga ng gamot na nag-expire sa Rural Health Unit ng Bakakay Albay, sinabi ni Herbosa na hindi raw dapat na expire ng gamot dahil ang Rural Health Unit ang may hawak nito, hindi raw ito saklaw ng DOH. Kailangan daw ma-modernize ang asset management system para sa maayos na procurement at delivery ng mga gamot para hindi raw ito nangyayari na nasasayangan ng gamot. Yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Eto, pinabibilib ng isang aspin o asong Pinoy ang netizens dahil po sa lakas ng loob nito. Inakyat lang naman niya ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas kasama ang kanyang amo. Yan po ang kwento ni Arnie at ng alaga niyang si Sarah. March 2021, nang una hong isama ng guide na si Arnie, si Sarah sa pag-akyat sa Mount Apo. Hindi na raw mabilang ni Arnie kung ilang beses pang nasundan yan. At para matiyak na safe si Sarah tuwing umaakyat sa bundok, sinisiguro ni Arnie na may dala siyang pagkain at tubig para rito. Baka nga naman magutom. Abay, talaga naman dapat. Aba kahit sa training at sinasalihang marathon ni Arnie, i-present din dyan si Sarah. Tunay ngang man's best friend. Wow! Galing ha? Ang maganda dyan, nag-i-enjoy din yung aso. Oo, at diba? ang lakas ni Sarah. Buti pa si Sarah nakaakyat na ng Mount Apo. Siguro pag kasama ko yung mga aso ko, hanggang mall na lang talaga kami. Pwede nyo namang akyatin pag may 5th floor yun. Oo, may mga meme, di ba? May mga aso talagang tamad na tamad. Nasa couch lang. Pero si Sarah, abay, Fit Mount and Apo lang. healthy. Mount Apo lang naman ang inaakyat. Grabe ka, Sarah. Ang galing. Ang galing. At syempre, congratulations kay Arnie dahil talaga nga naman, hindi ba? Talagang kasama niya. At I'm sure natutuwa yung mga ginaguide niya mga mountain climbers, yung mga hikers, sa pagsama sa kanila ni Sarah. Nakaka-inspire din siya. Siyempre na umakyat. At ang ganda ng litrato.
Oo nga, no? Ang galing. Bilib ako sa asong Pinoy, ang tatalino talaga nila. Correct. At ang lakas. Ang lakas, yan. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.